If you want your life to be changed, your heart must be transformed. Kung nais po nating laliman ang ating paglilingkod sa Diyos, heart must be transformed. Maybe you want to serve, but there are many other things that are confusing you. Ano bang unahin ko? Sino bang paglilingkuran ko, kapatid? Stop listening to other things. Start listening to God. There were also two others, criminals, led with him to be put to death. So may pahapyaw na po tayo. Sino po pag-uusapan natin? And when they had come to the place called Calvary, there they crucified him, and the criminals, one on the right hand and the other on the left. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they do." And they divided his garments and cast lots. And the people stood looking on, but even the rulers with them sneered, saying, "He saved others, let him save himself, if he is the Christ, the chosen of God." The soldiers also mocked him, coming and offering him sour wine, and saying, "If you are the king of the Jews, save yourself." And an inscription also was written over him in letters of Greek, Latin, and Hebrew, "Jesus of Nazareth, King of the Jews." Ito po ang ating pag-aaralan. Please bow your head and close your eyes as we come into the presence of the Lord. Father God, we thank you because right now as we commemorate the last week, the last day, the last hour of your life, you have something to teach us today, Lord. At dalangin po namin, Panginoon Diyos, as we leave everything behind, all our burdens, allow us to focus on you even more. Because what you will say is very important to our lives. Pagpalain mo nga pong bawat isa sa oras na ito. Just allow us to be focused not only at the cross, but in your love to all of us. Bless us all, Lord, today. This we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the title of the message is Looking at the Cross. When you look at the cross, you can see many things. You can discover many things. Maybe you have been looking at the videos, but let me show you what's written in it so that we can understand it even more. Let's start with Jesus Christ. Jesus Christ, the one crucified, our God crucified, before he was right there in heaven, in his glory, in his glorious majesty, in that throne, in heaven, all the peace and all the comfort that a person can think of, nandyan po siya, ano po. Pero dahil sa sobrang pagmamahal po niya sa atin, iiwan niya ang langit. Tama ba yun? Iiwan niya ang langit para po tayo ay abutin dahil sa ating mga kasalanan. Amen po ba doon? Kasalanan na magdadala sa ating sakti at nakapahamakan, ang ginawa ng Panginoong Jesus, siya ang umalit para po sa atin. Siya pong napahamak. At gaano kabigat ang kapahamakang ito so that we can see it even more. I'm going to show you this video, what happened to Jesus on that very hour of crucifixion. How He saved us. It's just a video, picture, para lamang po maipakita ang kalupitan ng mga Romano. Pero ganyan din po ang kalupitan ng kasalanan. And Jesus became the substitute. Yung mga bagay na dapat para sa atin, ginawa po ng ating Panginoong Jesus. And ito po ba ay aksidente, coincidental? Sa totoo lang, alam na ng Panginoon Diyos ang mangyayari sa Kanya. In fact, in Isaiah chapter 53 verse 12, "Therefore, I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors." Ito po ang ginawa sa atin ng Panginoon Diyos. So we must value this kind of love that Jesus gave.
And let me just show to you, ano pa po ang mga makikita po natin dito? What are we going to realize? Number one, that in the midst of that crucifixion, together with the criminals, ito lang po ang itsura niya, ano po? The crowds were shouting. Imagine a crowd shouting, crucify him, mga pang-iinsulto ay ginagawa po sa kanya, and then it was very painful, masakit na ang kanyang nararanasan, and then he's thinking of the title. He has the title, King of the Jews, pero hindi nila pinaniniwalaan. What else? He was between the criminals. Sa dinami-dami ng ba naman na pwedeng makatabi yung pang mga criminal na yon, di po ba? At ano pa? The clothes were torn and he was naked. So much humiliation that he had. So much humiliation. But in spite of that, let me share you this. In spite of that, Jesus was a forgiving God. Sabi dito, then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Sa kabila nung napakaraming distraction, sigawan na sila, sigawan, ipako niya sa krus, walang nagawa mo yan, di ba? Kahit anong mura gagawin na sa kanya. But he was very much focused on what he is doing. He knew his purpose. Walang pwedeng makadisrupt sa kanyang pag-ibig. Nasusundan po ba natin? And this is how God loves us. So when you are looking at the cross, you are looking about His love. Let me move on about the criminals. Kumusta naman yung mga katabi? Kung tumitingin tayo sa krus, tingnan din po natin yung mga katabi. Sila po yung mga criminals. So let me just summarize it in one video. Ano po ang nangyari dito? It's the same. So this is the same. Ang scenario. What can we see here is that what Jesus was saving was not only the man down there, He was also trying to save the two criminals beside Him. Kahit yung dalawang yun, ano po? Kasi tunay nga, kapag ikay nagkasala, may kaparusahan. Amen po ba doon? Kahit nga, isa lang. Di ba? Pwede sabihin po natin, hindi naman ako gaya ng criminal na yan. Di ba? Pwede naman, ano po? Pero ito pong gusto ko ipaalala sa inyo, isa lang ang iyong magawang kasalanan. You're already entitled to Him. Isa lang. Why? Sapagkat sinabi po ng Panginoong Diyos sa kanya po salita, wala po talagang matuwid. Pero ito po sinasabi po ng Biblia in Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. That's eternal separation, mga kapatid. If we will not understand what we're learning about Christ, if we will not receive Jesus as our personal Lord and Savior, it means, even one sin, it means eternal separation from God, meaning eternal punishment. But if we have the right relationship with Christ, ano daw po ang gift ng Panginoon Diyos? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Eternal life in Christ Jesus. Mas gugustuhin natin ito. Alamin po natin ito. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, itong eternal life na ito, piruhin mo, mga kapatid, matututunan pa natin dito sa dalawang kriminal. Kaya maganda po, pansinin po natin, I'm making a showdown about this. Opo. If we want to learn about the salvation that Jesus was talking about in the last hour, at the last moment of His life, let us learn about the criminals. Number one, the criminals were both bandits. Mga bandito po yan, mga masasamang loob. Sinabi po sa mga komentary, hindi lang basta-basta yan. Gagawin kanila ng masama, pwede kanilang patayin, pwede kanilang rapin. Diba? Talagang hindi kanila iiwanan na maayos. Ganyan po yan, ano po. They were bandits, and let me add this, they were Jewish bandits. They are among the Jewish people. Sapagkat ang mga kaharap po nila, mga Jewish. Hindi po sila foreigner. They know about their culture, but they were bandits. Number two, ano pa po? Saan sila nagkakapare-pareho? They're criminal, but they heard what people are saying about Jesus. Naririnig po nila ang lahat ng sinasabi about Jesus. Maybe when they were still carrying the cross, naririnig na po nila ang mga sigawan ng mga tao tungkol kay Jesus. Hindi po ba? Kasi gusto nga nilang ipapo, binabato si Kristo. Diba? Naririnig po nila yan. In fact, in Luke chapter 23 verse 32, the soldiers also mock Him.
coming and offering him sour wine, nakikita po nila yon, and saying, "If you are the king of the Jews, save yourself." And an inscription was also written over him in letter of Greek, Latin, and Hebrew. So lahat po yun, bukod sa sila yung mga bandido, naririnig rin nila ang lahat ng sinasabi laban kay Jesus. Nagkakaintindihan po ba tayo? So number 3, pareho na po sila doon. Ano po? 1 and 2, pareho. Check. Number 3, pareho nilang iniinsulto si Kristo. Pareho yan. Sang-ayon po ba kayo? May kausap po ba ako? Pareho yan. Hindi naman hindi maipapako sa krus yan kung walang ugaling masama yan. Tama po ba yun? Kaya nga sila ipapako pareho sa krus. Dahil wala na silang ginawang maganda. Wala na silang ginawang magaling. Eh, siyempre yung mga kasama nila, tawag nila siguro doon, kakosa. Di ba? Kosa, pareho-pareho tayo. Ang bihiraw ka naman, papait-paitan dyan. Pwede ganon. Di po ba? In fact, patutunayan ko po sa inyo that even these two people, walang exemption sa kanila. During that time, at the crucifixion, kasi sabi po dito sa Matthew chapter 27 verse 44, even the thieves hanging to his right and left poured insults upon him. Sinulat po yan sa Bible, not only in Matthew but also in Mark. Yung mga magnanakaw na kasama niya, yung mga kriminal na kasama ni Kristong napako, pareho nilang iniinsulto si Jesus Christ. So, is 3 all. 3 all na po, di ba ba? Ano bang makikita po natin dito? Comparison, pareho silang katabi ni Kristo. Pareho nilang nakatabi si Jesus Christ. Pareho rin nilang narinig ang sinabi ni Jesus Christ, "Father, forgive them, for they know not what they are doing." Tama po ba ang analysis ko? Tamang analysis. But at one moment, there's going to be a twist and turn. There's going to be a twist and turn. Pareho nilang hinahamak ang Panginoon, pareho nilang iniinsulto, pareho rin silang naririnig. Kaya nga po mga kapatid, itong napagtanto ko, salvation is open for all. Bakit po? Kasi pag there's a twist and turn on that moment, sabi sa Luke chapter 23 verse 32, verse 39, then one of the criminals who hanged blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." Sabi nung isa. Ito naman ang sabi nung pangalawa. But the other answering, rebuke him. Sabi niya, saying, "Do you not even fear God, seeing that you're under the same condemnation?" Magkaiba na sila ngayon. Magkaiba na sila. Right at that moment, remember this, nagbago ang isa on that very moment. Ito gusto kong makita po natin. On that very moment, pwedeng magbago yung kriminal. Tama po ba yun? Pareho sila, iniinsulto si Kristo, pareho sila naririnig, pareho silang kondisyon, pareho sila nakapako, pero at that very moment, may isang nagbago. Wow! At yung isang nagbago, mga kapatid, dito nagkatalo, dito nagkaiba. Yung isang nagbago, naligtas ng Panginoon Diyos. Thank you ba doon? Pareho, di ba? All, tayo. Yun nga lang pagdating sa dulo, pambihira. Meaning both had the opportunity. Both of them had the opportunity, even to the last minute. They had the opportunity. Ano kayang nangyari doon? Anong nangyari? Kung a-analyze po natin mga kapatid. Kaya maganda po, hindi lang sa video, if you have seen the video, nanonood ka ng video, maganda, balikan mo salita ng Diyos. Tama po ba? Anong nangyari? Marahil, mga kapatid, siguro akin lamang po ito. Kung sasangayon kayo, nasa sa inyo po yun. Marahil sa mga dalawang magnanakaw, when they were hearing the crowd, sinasabi niya, He saved others. Niligtas niya yung iba, pati niya iligtas ang sarili niya.
Marahil yung isang magnanakaw, naiisip niya, niligtas niya yung iba. Baka pwede rin niya ako iligtas. Diba? Tapos sinabi ng Panginoon, narinig yung isang magnanakaw, narinig rin niya, si Jesus Christ, Father, forgive them. They do not know what they're doing. May tinawag siyang Ama. Humihingi, pwedeng niyang patawarin. Baka pwede niya akong patawarin. Hindi ko alam. Pero ba't nagbago? Right at that moment, pareho nilang nababasa yung title, Jesus of Nazareth, King of the Jews. King of the Jews. He is a king. Can He be my king? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero kung ikaw nasa ganung sitwasyon, ano ang iisipin mo? But whatever happened, he received salvation. Tama po ba yun? Ito lang po ang nakikita ko po dyan. Para magkaganito. Pareho sila nung una. Bakit ito pong siyang tumanggap ng salvation? Isa lamang po. Ito po ang aking napagtanto. There is a transformation of heart. There is a transformation of heart. Kailangan magbago ang puso mo. May pagbabago ng puso talaga, mga kapatid. Right at that very moment, kahit magulong-magulo na, kapatid, kahit magulo na ang paligid mo, kahit marami ka nang naririnig, depressed ka na, kahit ikaw ay talagang pasuko ka na, kapatid, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang Panginoon Diyos kayang baguhin ang sitwasyon mo. Hindi nangyari. Nangyari. Mga magulang. Yung mga anak natin, may pag-asa yan. Mga kapatid, sa sitwasyon mo, may pag-asa yan. Hindi pwedeng walang pag-asa. Yung magnanakaw kahuli-hulihan na, mamamatay na What else? Paano ko nasabing that it was a transformed heart? Kasi sabi po dito, paano nakakalalaman na nag-transform ang kanyang puso? But the other answer and rebuke him, do you not even fear God? Saying you're under the same condemnation? Siguro sa akin, itatranslate ko lang Kausap niya isang kriminal. Wala ka na bang takot sa Diyos? Tama ba? Kausap niya isang magnanakaw may kakahusa. Ano ba? Hindi ka ba nakikising? Wala ka bang takot sa Diyos? One thing I have concluded. Makikita ang pagbabago sa puso mo kapag nagsimula ka ng matakot sa Diyos. Fear God. Ang tunay na pagbabago nagsisimula sa tunay na pagkatakot sa Diyos. Fear God. In other words, worship God. Ang dami mo nang naririnig tungkol sa Diyos. Ang dami mo nang naririnig patungkol sa mga dapat mong gawin. Ang dami mo nang naririnig, bakit baka iba pa naririnig mo? Ito lang sa mga narinig niya, right at that moment, sabi niya, fear God. Why? Bakit itong sinasabi dito? Because the fear of God leads to life. Ang tunay na buhay nandun sa tamang pagkatakot mo sa Diyos. So kung nadidepress ka ngayon, kapatid, nadidisappoint ka, may anxiety ka ngayon, isa lang kailangan mong gawin. Itama mo yung pagkatakot mo sa Diyos. Yung pagkatakot mo sa Diyos, diyan ka magkakaroon ng tunay na buhay. Patutunayan ko po sa inyo. Sabi dito sa Proverbs chapter 19 verse 23, the fear of the Lord leads to yung takot sa Diyos. Yung pagsamba sa Diyos. Mamaya po, i-explain ko po yan. It talks about the reverence to God. And he who has it will abide in his satisfaction and he will not be visited by evil. Alam niyo po, naghanap po ako ng mas naiintindihan kong version. Mas lapat na lapat sa aking version. Ito po yung The Voice version. Sabi niya, reverence, yung pala yun.
Reverence, yung tamang pagsamba, yung tamang pagkatakot. Reverence for the eternal leads to a fulfilled life. Fulfillment. Gusto mo ng fulfillment sa buhay? Kapatid, no matter bata ka, estudyante ka, empleyado ka, may negosyo ka, you want a fulfilled life? Matuto kang sumamba sa Diyos. At sabi dito, to those who have it, will sleep well. Kulang ka ba sa tulog? Hindi ka ba makatulog sa mga dami ng problema mo? Diba? Ang laki-laki ba ng mga bagay ng mga hindi nagpapatulong sa'yo? Marami bang babayaran? Marami bang utang? Diba? Sabi niya, gusto mong matulog? Matulog ka na. Huwag ngayon, ha? Nakikinig ka pa, di pa tapos. Sabi niya, ano po? Makakatulog ka. Kahit marami kang problema. Tama ba yun? Kaya minsan, sinasabi nila ng iba, di ba nila walang tulog? Hindi, kapatid eh. Mas magpahaba ng buhay yung tama tulog mo. For disaster will not touch them. Nagkakaintindihan po ba tayo? What else? So ipapakita ko po sa inyo, siyempre yung change heart, transform heart, may manifestation po yan. Ano po manifestation? Aralin po natin, isa-isahin po natin. One manifestation of a changed heart ay yung marunong kang umamin. Marunong kang mag-confess. Tingnan natin yung sinabi ng magnanakaw, ng kriminal. And we indeed justly, for we receive the due rewards of our deeds. Umaamin na siya. Tama lang, nagparusahan ako. Kasi nagkasala naman talaga ako. Marunong umamin. At alam rin niya, but this man had done nothing wrong. Nakikita niya ang diferensya. He can never be beside. Salamat na lang nagkatabi kami. Pero sinasabi na niya, there's a big difference between him and me. Marunong siyang umamin. Marunong mag-confess ng kasalanan. Alam mo kapatid, pag umabot ka na sa ganon, kagaya ng magnanakaw, umabot na siya sa ganon, yan na bago na puso mo. Ako talaga may gawa nun. Hindi na ako magpapalusot, hindi na ako magtuturo ng iba. Ako talaga may gawa nun. Yan handang magbago. What else? Marunong magsisi. Alam mong ginawa mo, umaamin ka, alam mong dapat mong pagsisihan. Mahirap pag hindi mo alam na ikaw ang gumawa, wala kang pagsisisihan. Tama po ba yun? Isang reminder na lang, kung magsisisi, siguraduhin, nagsisisi talaga. Tama po ba yan? Yung alam niyan, durog na durog. Hindi nagsisisi, kasi si ganyan, kasi si ganito. Diba? Paano po nakitang siya'y nagsisisi? Sabi niya, verse 42, then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Sabi niya, ito na lang yung totoong nagsisisi, ang tingin na niya sa sarili niya, mababa na. Yun yung totoong nagsisisi. Tingin niya sa sarili niya, mababa na. Bakit? Sabi niya, Lord, remember me. Alam ko, pupunta ka sa isang mas magandang lugar sa iyong kaharian, pero gusto sana alalahanin mo na lang ako. Hindi na siya nagpapasama. Huwag mo na ako isama. Kasi alam ko naman, tulog na ako. Wala na akong karapatan dyan. Yung nagsisisi. Tama ba? Kaya ang hirap kapatid, kapag yung nagsisisi, may yabang pa rin. Mahirap. Tama mo ba yun? Ang hirap eh. Yung nagsisisi, sige, pasensya na. Hindi na ako pwede dyan. Sige, okay na. May natututunan ba tayo? Nakakatuwa, no? Yung kriminal pa nagtuturo sa atin. And what else? Change of heart. You will learn how to pray. Pray. Why? Ano po sabi dito, no?
sinimulan niyang kausapin si Kristo ng maayos. Lord, remember me. Kinilala na niyang Lord. Alam na niya yung kasama niya, si Lord. Hindi kosa. Hindi bro. Si Lord, Lord, finally, yung nabago talaga ang puso, marunong ka lang kumilala sa Diyos. Amen. Pag sinabing Lord, siya yun. He deserves respect. He deserves our time. He deserves our effort. He deserves our excellence. Pag alam mong kay Lord ka gumagalaw, yung pinaka-ayos ang gagawin mo. Tama ba yun? Sabi, Lord, remember me when you come into your kingdom. Finally, kinikilala niya si Lord as King. Why? Kasi sabi niya may kingdom. Tama ba? Lord and King. Marunong ng manalangin. Marunong ng kumilala. And one thing I want us to see here, his prayer has become personal. Sabi niya, remember me. Ganun pala yun, kapatid. Kapag nabago na talaga ang puso mo, gusto mo nang mag-personal sa Diyos. Eto yun, hindi ka na nahihiya, Lord. Yung bang, alam mo na, nagsisi ka na kasi. Umamin ka na sa kasalanan mo. Alam mo, yun lang kailangan ng Panginoon Diyos. Diba? Yun lang kailangan ng Panginoon Diyos. Marunong ka umamin, alam mo yung ginawa mo. Sige, aminin mo. Ang pagkatapos pala niyan, you can be personal with God, Lord. Alalahanin mo na ako. Kaya ang hirap, kapatid, kapag yung tao nakikita mo, alam mo nang may ginawa, di ba? And just being personal with you, alam mo nang may ginawa, alam mo nang something's wrong, pero hindi marunong umamin. Ituturo pa sa iba. Ang hirap. Learn from the criminal. Isa pa, ano ang manifestation ng change heart? He can speak publicly. He can speak publicly. Pansinin po natin sa kanilang usapan, naririnig yan ng mga tao sa baba. Pinaririnig niya doon sa kapwa niya, kriminal. Bro, pareho tayong may kasalanan. Umamin ka na. Pwede ganun eh, tama ba yun? Pareho tayo. Hindi tayo iba. He can speak publicly. Ang taong binago talaga ng Diyos ang puso, kaya niyang sumita ng kasalanan. Tama ba? Kaya na niyang sumita. Bro, hindi ka ba natatakot? Sa ating pong buhay, kung may mga kaibigan tayo at nakikita po natin papunta sa kapahamakan ng kanyang ginagawa, anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin? Kung meron pa namang kaibigan at hindi ka papayagan na papuntahin dito, or maybe meron kang mga mahal sa buhay na ayaw naman niyang makapakinig ka ng salita ng Diyos, tunay kayang kaibigan. Wala akong kilalang kaibigan na hahayaan akong mapahamak sa impyerno. Tama ba yun? Wala akong kaibigan na hahayaan akong mapahamak sa impyerno. Kung tunay ko siyang kaibigan, sasabihin ko, sama ka sa pinupuntahan ko. Bakit? Sigurado ko, makakatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Public. He can go public anytime, any place, anywhere. Kaya mong ipahayag ang salita ng Diyos. Amen po ba? Marunong kang umamin, marunong kang magsisi. Etong taong ito, wala nang pagkakataon para ikilos pa niya yung gagawin niya, marunong lang magsisi. Ano pong sagot ng Panginoon Diyos? Sabi niya, assuredly, I say to you, today, you will be with me in paradise. Ano po yung paradise? Hindi po ito yung sinasabi lang ng Panginoon na pag ngayon, ligtas ka na, mag-ikaw mamin. It's salvation that we're talking about. Salvation. Sabi niya, ilalagay kita sa paraiso. Maybe you're thinking na doon sa paradise na yon, mag-isa lang siya doon. O, siya lang nandoon. Hindi po. The paradise Jesus was talking about, it's heaven. It's heaven. Kahit titignan mo po sa Bible, mga translations, it's heaven. And what
Why did Jesus say it's paradise? It is a Middle Eastern po ito. Pag sinabing paradise, it's a garden, it's a private garden, fitted for a king. It's a garden, special na garden, pinagawa ng king para ito sa kanya. Para pag siya'y nagre-relax, pupunta siya sa kanyang paradise garden. Yan po ang paglilinaw dito, is a paradise garden. Ngayon, para sabihin ni Kristo, you will be with me, because the kings before, kapag meron silang mga kaibigan, honorable, gusto nilang makasama, yung with honor, yung talagang gusto nilang makaklose, sabi niya, you will come to me today on my paradise. Ganyan din ang sinasabi ng Panginoon Diyos doon sa magnanakaw. Dahil marunong kang magsisi, nagbago yung puso, marunong kang umamin, today, you will be with me in paradise. What do I mean by that? It is unbroken, uninterrupted fellowship with the King. Yun po yun, mga kapatid. Ibig sabihin, maghapon, magdamag, lagi na kayong magkasama, magkausap kayo, mas maiintindihan mo pa bakit gusto ng Panginoon Diyos iligtas ka ngayon. Amen po ba doon? Kaya sabi niya dito, isa pa sabi niya, today, assuredly, God is making the assurance. If you want your life to be changed, your heart must be transformed. Kung nais ko nating laliman ang ating paglilingkod sa Diyos, heart must be transformed. Maybe you want to serve, but there are many other things that are confusing you. Ano bang unahin ko? Sino bang paglilingkuran ko, kapatid? Stop listening to other things. Start listening to God. When you look at Jesus, inuna na niyang ipakilala ang kanyang pag-ibig sa iyo. Paano mo ibabalik sa kanya ito? Please bow down your head and close your eyes. Hallelujah. We are all the same like these criminals. Even one sin has entitled us to hell. But God does not want you to go there. God wants you to stay close to Him. Stay very close to Him. Pagbigyan mo lang ang kanyang paanyaya ngayon. When Jesus said, Father, forgive them, kahit ano ang kanyang naririnig, hindi niya ininda. Maraming utang, maraming babayaran, may negosyo, marami akong kaibigan, marami magsasabi sa akin. Wala akong oras. Ang Diyos nakafocus sa iyo nung niligtas ka niya. Baka sa pagkakataong ito, kapatid, ito na rin ang panahon. Magkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon Diyos. Now, as the praise and worship sing this song, Be Alone with the Lord, and may the song minister to you.